Kabi-kabila ang mga sakuna, giyera, kaguluhan at persekusyon sa mga Kristiyano ang ating nasaksihan at patuloy na nasasaksihan sa buong mundo sa kasalukuyan. Nariyan ang nangyaring marahas na pagpatay sa isang moske sa New Zealand na ikinamatay ng 50 katao. Nariyan rin ang patuloy na paglaban sa teroristang grupong ISIS. Dito sa Pilipinas, nariyan ang ating kasalukuyang nararanasang tagtuyot at problema ng kahirapan na sa kabila ng pagiging isang bansang hitik sa likas na yaman ay maraming Pilipino ang naghihirap. Ito na nga ba ang senyales ng katapusan? Ang panahon na nga ba natin ang itinuturing na huling araw o last days? Para sa Hudyo at founder ng Behold Israel Ministry na si Major Amir Tsarfati, lahat ng mga kaganapan ngayon sa buong mundo ay bahagi ng mga propesiya na naisulat sa Biblia tungkol sa katapusan. So you can clearly see that the situation today, as of 2019, is more accurately described in the Bible than it's described in today's newspapers. And I think that we're watching and we're witnessing an unfolding of fulfillment of Bible prophecy like no other generation since the time of Jesus. Klaro ang mensahe ng Diyos. Muli siyang babalik at sa kanyang pagbabalik, tayong mga tao ay huhusgahan. Subalit gaano nga ba kahanda ngayon ang mga tao? Sinasabi sa Matthew 24:30-31, pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Hindi dapat ipagkibit balikat lamang ang mga nagaganap sa ating paligid, lalo't ang mga ito ay nasusulat na magaganap sa huling mga araw. Ang dapat nating gawin ay ang pananaguhoy sa Panginoon at pagtalikod sa makasalanang pamumuhay. People need to make their decision. And the urgency of the time is not only to, as a believer, to prepare for His coming, but as a non-believer to understand that you must change your life. He is calling all men everywhere to repent. Sa panahong ito, may mahalagang papel na gagampanan ang mga Kristiyanong Pilipino, lalo na sa pagpapakilala ng magandang balita ni Kristo na hatid ay kaligtasan. The Philippines has strategic location and also has a strategic spiritual role. Let's face it, everybody around the world needs the Philippines. They are everywhere. I always say to people, this is the commando force that God is using in order to, if you want to send a message to the whole world, come to the Philippines, talk to the Filipinos, it will go to the whole world.